First time kong mag-live sa TikTok. Ako si Sanrio, kagigising ko lang. Obvious naman, di ba? Kagigising ko lang. So, good morning everyone and everybody and each other. Hello po sa mga kaibigan nating mga toxic at mga holy dyan. Kamusta kayo and good morning, no? Well, our topic for today is regarding about sa how can I say this? Is regarding about the true Christians, no? True Christians. It was my first time sa TikTok. Pinag-aaralan ko pa lang siya today kasi hindi ako knowledgeable sa paggamit ng TikTok application. So, sino ba yung tunay na Kristiyano? 'Di ba? Kasi each one of us, we are claiming that we are a true Christian. Always remember this, mga fellow kapanalig ko dito, no, na mga fresh at mga talagang ito ay Hudyo. Hindi siya Pinoy, hindi siya Americans. At lalong-lalong hindi siya German. Ang tunay na Kristiyano ito ay Hudyo. Bakit Hudyo? Dahil ang Christianity ay itinatag sa bayan ng mga Hudyo. Saan ba sa bayan ng mga Hudyo itinatag ang Christianity? Sa bayan ng Jerusalem. 'Di ba? Sa bayan siya ng Jerusalem, doon naman talaga nag-start ang Christianity. 'Di ba anong sabi? Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. So, itong Matthew 16 verse 18, kung ating aaralin na sinasabi na, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So, pag sinabing aking iglesia, isa lang. Natatangi. Diba? Natatanging iglesia. So, yung Matthew 16 verse 18, ito ay naitatag sa bayan ng Jerusalem. Saan matatagpuan? Dapat alam natin to kasi mga Kristiyano tayo. Matatagpuan ito sa Caesarea Philippi. Doon nagtatag si Christ ng iglesia na kung saan nag-usap si Christ at si Peter na, Pedro, yung iglesia ko itatayo ko sa ibabaw ng batong ito, Pedro. Itatayo ko aking iglesia sa Caesarea Philippi sa bayan ng Jerusalem. Kaya pag tayo ay pupunta sa bayan ng Jerusalem at hahanapin natin kung saan nagganap yung Matthew 16 verse 18, kung saan nagtatag si Christ ng iglesia, ito ay makikita sa Caesarea Philippi. At dito sa bayan ng Caesarea Philippi, na kung saan nasa bayan ng Jerusalem, ang nakatatag dito is only the Catholic Church. Wala pong Protestant na nakatatag sa bayan ng Jerusalem kasi hindi sila nasakop ng Amerika. Kasi ang Security and Exchange Commission, yan ay pinasimulan ng Amerika. Americans ang nagpasimula ng Security and Exchange Commissions, na which is tayong mga Pilipino ay nasakop ng mga Americans. 'Di ba sila yung tumalo sa mga Espanyol? And during that time, nung tayo ay nasakop ng Americans, yung founder ng tawag neto, yung founder ng Baptist. Sino ba yung founder ng Baptist? If I was not mistaken, parang si Smith yung apelido, William Smith ba? Si William Smith ba yung founder ng Baptist? Yon. Si William Smith, if I was not mistaken, yung founder ng Baptist, ay nagreklamo, nag-aklas. Kanino? Sa Pangulo ng Amerika, na which is, during that time, tayo ay hawak na si William McKinley. No? Nagreklamo siya, sabi niya kay William McKinley, hindi pa pwedeng ganon. Bakit ganyan? Hindi kami makapagtatag ng iglesia kasi ipinagbabawal noon ang Protestant kasi ang government before nagpapasakop siya sa religion at yung Christianity na umiiral lang noon is the Catholic Church.
Kaya ang ginawa ni William McKinley, yung Pangulo ng Amerika, nagpasa ng batas na magkaroon ng Security and Exchange Commission. Ang unang Protestant na pumasok sa ating bansa ay ang Methodist. At ang ginawa ng mga Methodist na to, nagtangka silang sakupin ng Pilipinas during that time. Ito, ang Security and Exchange Commission kasi, nag-start yan noong 1899. So 1900s, nung naipasa rito yung Security and Exchange Commission, 1900s, ipinadala ng Amerika ang mga Methodist Church dito sa Pilipinas. At nagtangka silang bumili ng iba't ibang mga lupain sa Pilipinas para magtayo ng kani-kanyang mga kapilya. But sadly, dahil during that time nung pumasok yung mga Methodist dito, which is the Americans, Protestant, hindi pumayag ang mga Pilipino. Ay, hindi ko ipagbibili tong tong lupa ko, magtatayo kayo ng Protestant dito. So, wala silang nakubkob. 'Di ba? Kaya ang Protestantism dito sa Philippines, ang nagpasimula niyan, mga Americans. At kapag tayo ay mag-a-analyze, kapag tayo ay, pagtitignan natin ang ating pagiging Kristiyano, lagi nating tititigan kung saan nagmula yung pagiging Kristiyano mo. Yung pagiging ang pagkakaroon ba ng Christianity na religion, saan to nagmula? Sino ang nagpasimula ng pagkakaroon ng Christianity? Sa buong mundo, sino ang nagpasimula niyan? Yan ba ay Americans, natatag ni Ellen G. White? Natatag ni William Smith? Hindi ko, nakakalimutan ko na pangalan ng founder ng Baptist eh. Yan ba itatag ni Smith? Americans? Sila ba nagpasimula ng Christianity? Ang Christianity ba ay pinasimulan ng mga Pilipino? Pinasimulan ba yan ni Felix Manalo? Pinasimulan ba yan ni Eli Soriano? Ni Pastor Apollo Quiboloy? Sino ba ang nagpasimula ng Christianity? Ang nagpastandaan natin, si Christ ay isang Jew. Isang Hudyo si Christ. Kaya mararapat lang na dapat ang leader ng ating church ay Hudyo. Hindi tayo pwede na ang maging pinuno ng ating simbahan ay Amerikano, Amerikana, Pilipino. Hindi pwedeng ganon. And kailangan natin kapag tayo ay maniniwala sa isang katuruan, pagdating sa pananampalataya, sa aral, di ba? Kailangan alam natin ang history. Hindi tayo pwede na mag-Bible lang. Because during that time, when Jesus Christ built His church, wala pang Bible noon, mga Inday. 'Di ba? May Bible na ba noon? Wala pa. So ano lang yung umiiral noon? Anong umiiral noon? Oral traditions. Hindi naman nagsulat si Christ, nagsulat ba? Nagsulat ba si Christ at ipinamahagi sa mga tao? Hindi. Bakit hindi nagsusulat si Christ? Bakit hindi siya nagsulat at ipamahagi sa mga tao na ito yung turo ko, ito yung aral natin, basahin ninyo? Bakit? Unang-una, sa panahon ni Christ, nung inipon niya yung 12 apostles at nandoon pa si Judas Iscariote, mahal ang papel. Mahal ang papel, yung papyrus, kasi inaangkat yan sa ibang bansa para magkaroon ka ng papel. Kaya yung mga gumagamit ng papel noon, mayayaman lang. Una yon, kaya hindi siya nagsulat. Ano yung pangalawa? Dahil ang kanyang mga tinuturuan ay mga, how can I say this? Illiterate. Mga no read, no write. Even the 12 apostles, pero hindi lahat some of them, they are illiterate. Kaya mabababa ang edukasyon kasi ang mga nakakapag-aral noon ay mayayaman lang. Pag ikaw nakapag-aral sa school, sa panahon ni Christ, mayaman ka na. Kaya ang nangyari, yung mga
nakakatanggap ng aral noon ng ating Panginoon nung siya ay nagpipreach ay yung mga no read, no write. Kaya yung how can I say this? Yung aral na tinanggap nila ay hindi mula sa sulat, kundi sa pagtuturo sa pamamagitan ng bibig na tinatawag nating oral traditions. Kaya nga, the Catholic Church, meron tayong traditions. Lahat ng religion may traditions. Lahat ng religion ay hindi book alone. Even ang Muslim, may Islamic traditions yan. Ang Judaism, mayaman sa mga traditions yan. Tayo ring mga Katoliko, may mga traditions tayo. Why? Dahil wala pa tayong book na ginagamit, nag-e-exist na ang ating mga doktrina, ang ating mga aral. Kaya nung namamalakaya si Christ kasama ang mga apostles, hindi sila at never sila nagsalita na saan mababasa. Wala tayong kung babasihan natin ng history, wala tayong makikita na nagbanggit ang mga alagad na saan mababasa. Hindi nila pwedeng kausapin ang mga pagano ng ganon na, oy pagano, saan mababasa? Because we all know that the Catholic Church ay ang nag-convert ng mga pagan countries. Ano yung mga pagan countries na kinonvert? Ang Rome. Number 1 yan. Ano pa? Ang Efeso, ang Turkey. Yung bansang Turkey, yan ang favorite puntahan ni San Pablo. At yung bansa na yan ay bansa ng mga pagano. No, so pinuntahan niya yan. At na-convert. Pakunti-kunti. Pero never silang gumamit ng Bible. Hindi sila kahit kailan nagsabi sa mga pagans na, hoy, saan mababasa yan? Hindi. So paano nila kinonvert ang mga paganong bansa hanggang sa ito ay lumaganap sa buong daigdig sa pamamagitan ng pagtuturo na ginagamitan ng bibig? Yan yung oral traditions. Now, nung tinanggap ng mga paganong bansa ang turo at aral ng mga sinaunang Kristiyano, including the 12 apostles, tinanggap na nila. Hindi naglaon, ang turo sa pamamagitan ng bibig ay ipinasa-pasa. Yan ang tinatawag na apostolic traditions. Nagpasa-pasa yung turo na mula kay Kristo na ibinahagi sa 12 apostles at ang 12 apostles na ibinahagi sa mga paganong bansa na tinatawag nating oral traditions. Itong mga nagtumanggap ng mga aral, di naglaon ay kanilang sinulat na tinatawag nating written traditions. Nung tinanggap ito ng mga tao, yung mga katuruan at kanilang isinulat, ito ay nagpasalin-salin sa iba't ibang mga tao. Sinulat nila ng sinulat ang mga aral na kanilang nakuha sa mga turo ng mga mas nauna pang Kristiyano sa kanila. Hanggang sa dumating ang panahon ni Emperador Constantine. 'Di ba? Kasi yung hindi pa dumadating yung era ni Constantine, hinahanap na ng mga early Christians ang mga manuscript na to. Ito yung tinatawag nating Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus. So hinahanap nila, asan ba tong mga sulat na to? Nagpunta sila sa iba't ibang lugar. Ang mga aklat na ito ay hindi pa Bible. Halimbawa, sa Eastern Rite, meron silang Book of Matthew lang. 'Di ba? Book of Matthew. Sa isang bansa na nasakop ng apostles, nasa kanila ang Book of John. Pinangangalagaan nila. No? At itong mga book na ito na nababasa natin sa Bible, yan ay pinangahawakan ng mga community or ng mga congregations. Halimbawa, Book of Matthew sa Bible, hawak-hawak yan ng Matthean community or Matthean congregation or yung tinatawag nating the followers of Matthew. Halimbawa, the Book of John, hawak-hawak yan ng Johannine community. Kaya nga yung mga
Yung mga nagsulat, dyan sa Bible, yung nagsulat iba yung turo, iba yung nagsulat. So yung mga nagsulat na yan, hindi yan kilala. Kaya nga 'di ba, pagbasa ayon kay San Juan, ayon. Ibig sabihin, pagbasa ayon sa aral ni San Juan. Pero yung nagsulat niyan, Johannine community, hindi natin sila kilala. Bakit? Kasi during that time, hinahunting sila ng mga pagano, hinahanap yan. Yang Codex Vaticanus, yang Codex Sinaiticus, hinahanap yan. Kasi gusto nilang sunugin. Kasi alam ng mga pagans during that time na pwede itong mag-lead or mag-cause ng pagkaubos nila. So tinago yan ng mga early Christians. Kaya yung sinabi ni Emperor Constantine nung siya ay na-convert into Christian, ang sabi niya, etong bayan ng Roma na dating mga pagano, ipinapaubaya ko na sa simbahang Katolika. Ikaw Pope Paul, kung if I was not mistaken, yung umiiral na Santo Papa nun, Pope Paul, gumawa kayo ng sarili nyong aklat. Gumawa kayo. Diba? Yun ang sabi. Sipiin ninyo para meron kayong gamiting aklat sa inyong pananampalataya, walang pwedeng makialam sa inyo. Emperor ako. Ang sino mang tututol na pagano, papatayin ko, sabi ni Emperor Constantine. Kaya ang ginawa ng Catholic Church ay, meron na tayong basbas kasi bayan niya yan eh. Bayan ni Emperor Constantine ang Rome na dating pagano, di ba? Roman Empire na tinatawag. Binigyan tayo ng authority. Sige, hanapin ang mga aklat. Ilabas ang mga manuscript. At dahil hindi pa formal, yung ibang mga manuscript na nakuha, kagaya ng Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, 3 yan eh. May nauna pa sa Codex Vaticanus tsaka Codex Sinaiticus, nakalimutan ko lang, 3 yan. Yang mga yan ay muling pinaayos. Muling pinaayos yan ng simbahan, kanino? Sa isang pare. Sinong pare ito? Kay Jerome. Jerome, etong mga nakuha nating manuscript, hindi siya ganun ka pulido. Hindi siya ganun hindi siya ganun kaayos. Ayusin mo nga ulit. Etong si Jerome naman, kinuha lahat ng manuscript. Nagpunta sa bayan ng Jerusalem. For almost 40 years or 30 years, masigasig at maingat niya na translate ang Bible. Ang Biblia na kanyang translate during that time ay nasa wikang Hebrew at Greek. No? Hebrew at Greek yon. Kaya si Saint Jerome, yung pari natin, dalubhasa siya sa Greek, Hebrew, at Latin. So, yung Hebrew na salita, itrinanslate niya sa Latin. Yung Greek na salita, itrinanslate niya sa Latin. At nung siya ay nasa kuweba, sa kuweba niya yung translate, nagtatago siya hinahunting siya Habang trinatranslate niya yan, yung mga aklat na yan, inaral ni Saint Jerome ang mga exegetical context ng Bible. Ano yung exegetical context, Sanrio? The story behind or the history behind the chapters and verses na siyang binabasa natin sa Bible. Kumbaga sa pelikula, behind the scenes. May mga behind the scenes yan. Nagtanong-tanong siya sa mga Kristiyano na nasa Jerusalem. No, inalam niya, ganito pala kung bakit pala ganito yung pagkakasabi kasi ito pala yung history niyan. So, nung ito ay kanyang inaaral, no, ni Saint Jerome, nalaman niya kung paano ngayon ipapaliwanag yung bawat kasulatan. Kasi, ang Bible, yan ay binuo, hindi lamang ginagamitan ng literal understanding o ng literal na pangunawa. Ang Biblia kasi, nung yan ay binuo,
yan ay ginagamitan ng mas malalim pang pangunawa na siyang tinatawag natin na exegetical understanding. O yung ano ba ang history behind these verses? Ano ba yung kasaysayan nito? Bakit ganito ang kasaysayan niya? Bakit ganito niya sinabi? May mga history yan. Kaya nung ito ay nabuo ng Catholic Church, na naging aklat na tinatawag na Latin Vulgate, Latin Vulgate, o Latin Vulgata na tinatawag, yan ay hindi kaagad-agad ipinagamit sa mga tao. Kasi ang sinasabi nila, sinasabi nila, kayong mga Katoliko kayo, mga ganid kayo, hindi nyo pinagagamit ang na-compiled na Bible kasi ayaw ninyo na malaman nila ang totoo. Hindi po ganun yon. Nung na-translate 4th century ang Bible, at ang responsible dyan is the Catholic Church, ang responsible dyan ay ang mga dalubhasa nating mga kaparian, and even the bishops, sila ang responsible dyan kasi sila ang namili na, eto ilalagay ito sa New Testament. Di ba 27 books yon? Eto ang ilalagay sa New Testament. Sila yung nag-decide kung ano yung ilalagay sa... Nung ito ay nabuo, hindi to agad-agad ipinagamit sa tao kasi hindi nila maiintindihan. At alam ng Catholic Church na kapag ito ay nagkaroon ng iba't ibang translations, pwedeng magkaroon ng Protestant. Sa sobrang lalim ng aral ng nasa Biblia. 'Di ba? Kaya nung ito ay binasa ni Martin Luther, dahil isa siyang priest, theologian, dating Bible scholar ng Catholic Church. Nung nagbasa si Martin Luther ng Bible, nagkaroon siya ng maraming misinterpretations na nag-lead para magkaroon ng Protestant. Always remember this, my fellow kapanalig. Ang naganap na pagtatatag sa Jerusalem na mababasa natin sa Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Ang simbahang nakatatag doon ay hindi Protestant. Jesus Christ is not a Protestant. Jesus Christ never built a Protestant church. Jesus Christ built His church only one and only church. At ang one and only church na ito, for us to be able to understand, ay yung church na nakatatag sa Jerusalem. At ano ba ang church? Ano ba ang iglesyang nakatatag sa Jerusalem? Protestant churches ba? No. Only the Catholic Church. Yun ang natatanging nakatatag sa bayan ng Jerusalem. So kung ito lamang ang natatanging nakatatag sa bayan ng Jerusalem, so meaning to say, hindi Protestante ang tatag ni Christ. Tandaan natin, kung aaralin natin ang bayan ng Jerusalem, ang bayan ng Jerusalem ay binubuo ng monasteristic religion. No? Monasteristic religion. Ito ay tinatawag din nila na Abrahamic religion. At ang Abrahamic religion na ito na siyang kinikilala lamang, I repeat, kinikilala lamang, sa bayan ng Jerusalem ay tatlo. The Judaism, the Islam, and the Catholic Church. Meron din sa bayan ng Jerusalem, kung tayo ay magre-research, ang bayan ng Jerusalem ay may kinikilala rin silang traditions. May tatlong traditions din na umiiral sa Jerusalem. Yan ang tinatawag na Judaism traditions, Islamic traditions, and the Christian traditions. And we all know, pag under ng Christianity, the only traditions na meron sa Christianity is only the Catholic Church.
Ano-ano yung mga traditions natin? Marami. Christmas. Christmas is a traditions. Yung tinatawag nating All Souls Day or All Saints Day. Catholic traditions yan. Bagong taon. New Year. That is Catholic traditions. Kaya nga yung mga Protestant dito na nagbabagong taon, Catholic traditions yan. Bakit? Because the New Year or yung bagong taon, yan ay kinuha sa Gregorian calendar, and this Gregorian calendar, ang bumuo niyan ay ang Catholic Church. Lahat ng mga kapistahan na makikita natin sa calendar, which is tinatawag nating Gregorian calendar na hinango sa pangalan ni Pope Gregory, yan ay Catholic calendar. So pag gumagamit ka ng calendar, ikaw ay Katoliko. Because it was made by the Catholic Church. Even ang Islam, meron silang tinatawag na Islamic calendar. Ang ginagamit ng mga Islam is hindi Gregorian calendar, kundi Islamic calendar. Kaya meron silang Ramadan. Dahil ang Ramadan ay hinango nila sa kanilang traditions na kung saan inilagay nila sa kanilang sariling kalendaryo. Ganon din ang Judaism. Meron silang Hebrew calendar, hindi sila gumagamit ng Gregorian calendar, hindi sila gumagamit ng Hebrew calendar. Sila ay gumagamit ng Hebrew calendar. Why? Because Judaism is a religion. Doon nila ginagamit yung kanilang tradisyon na Hanukkah. Meron din silang Pasko, ang Judaism. Ano pa yung mga religion? Buddhist, or let's say Taoism. Diba? Yung mga Chekwa. Anong meron sila? Meron silang Chinese calendar. Bakit may Chinese calendar? Because yung Buddhist, o hindi ko alam kung Buddhist ba tawag sa kanila or Taoism, meron silang, sila ay religion. At dahil religion sila, meron silang sariling kalendaryo. Ano pa? Hinduism. Ang Hinduism ay may Hindu calendar. Bakit kailangan nila ng calendar? Dahil meron din silang sariling mga tradisyon. At ang bawat religion na ito, kung kayo ay tunay na religion, kayo ay dapat may mga traditions. Bakit? Dahil ang pagkakatatag ng inyong relihiyon ay nagmula sa mga sinauna pang panahon. Just like the Philippines, we have a Philippine traditions. Ano yung mga Philippine traditions? Pamahiin. Bakit may pamahiin ng Catholic Church? Not the Catholic Church, ang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas, bansang Pilipinas noon, ay mula sa bayan ng mga pagano. Kaya nga ang Catholic Church ay prinopromote na wag maniwala sa pamahiin, dahil ang pamahiin, ang nagturo niyan sa atin ay yung mga katutubong Pilipino na under ng mga pagans. So dapat alam natin kung paano tayo magko-construct ng mga doktrina ayon sa ating sinasampalatayaan at pinaniniwalaan. Hindi tayo dapat basta-basta maniniwala na saan mababasa. Dahil yung salita na saan mababasa, yan ay kinompiled ng Catholic Church. If the Catholic Church, hindi tayo nag-compile ng Bible, wala kayong magagamit na salita na saan mababasa. If the Catholic Church didn't compile the Bible, hindi nyo makikilala si Christ. Kaya nga the Catholic Church, we can defend our faith without using the Bible. And that is the reason why the Catholic Church is not a Bible alone. Because the early Christians, even Jesus Christ, they are not a Bible alone. Hindi sila Bible alone. Sila ay nagpalaganap at ikinalat ang katuruan ng hindi gumagamit ng Bible. Ang gamit ng mga apostles noon ay tinatawag nating Tanak. Yung Tanak na yan ay aklat ng mga
Judaism. Dahil yung nagtuturo pa si Christ, hindi pa nag-e-exist actually yung Christianity. Kasi nag-start mamalakaya ang mga apostles sa upper room Jerusalem matapos si Christ ipako sa krus. At siya'y muling nabuhay, di ba? Tsaka tayo kumilos na ipalaganap. And based on the history, 50 persons pa lang yung nagsimulang magturo. 50 Kristiyano o 50 person na followers of Christ ang nagpunta sa iba't ibang lugar para i-promote ang Christianity. And these people, they are the early Christians of the Catholic Church, not a Protestant. Kaya dapat mga kapanalig, alam natin kung paano dapat natin iintindihin ang katuruan ng ating simbahan. Dapat alam natin kung paano natin bibigyan ng tunay na diwa ang ating mga aral. Wait lang po. Yan, may tulo po kasi yung bubong namin. May tulo yung bubong ko. Nababasa ako. Pumapasok po kasi sa loob. Okay. Dapat alam natin yung history ng ating faith. No? Para malaman natin kung ang atin bang pinaniniwalaan na aral, ang atin bang pananampalataya, ito ay totoo at tama, dapat po ay alam natin kung ano ang kasaysayan nito? Kung paano siya nag-evolve, paano siya lumaganap, at kung saan siya nagsimula. Tandaan natin to mga kapanaliga, if you are a true Christian, dapat ang church mo ay nasa Jerusalem. Always remember that. If you are a true Christian, dapat ang mga leaders nyo ay mga Hudyo. Doon yun dapat magsisimula. Dahil ang Christianity ay pinasimulan ng mga Jewish people. Not the Filipinos, not the Americans, but the Jewish people. No? Dapat po alam natin yan. And kung saan ang turo at namatay si Christ, which is sa bayan ng Jerusalem, alamin po natin ang history ng Christianity sa bayan ng Jerusalem. Dapat alam natin ang kasaysayan ng Christianity sa bayan ng Jerusalem. Bakit? Dahil doon namatay at ipinako sa krus si Christ, na siyang founder ng Christianity dahil siya ang nagtatag. Tandaan nyo, ang sinabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Wala po siyang pangalan na binanggit. Wala po siyang pangalan na sinabi. Ang sabi lang ni Christ, itatayo ko ang aking iglesia. Walang pangalan, tama po ba? At dahil walang pangalan, bilang tayo ay mga Katoliko, ang pangalang Catholic Church ay isang imbentong pangalan na ibinigay ni San Ignacio sa ating simbahan na isang obispo sa bayan ng Antioch, na kung saan ang bayan ng Antioch ay dating bayan ng mga pagano na siyang naging bayan ng mga Katoliko na kinonvert ng mga sinaunang Kristiyano, na doon unang ibinigay na kayo ay tatawaging mga Kristiyano at ang iglesyang walang pangalan ay tatawagin nating Catholic Church. Katoliko, kataholos, Catholic, na ang ibig sabihin ay universal, laganap. Ano ang laganap? Ang pananampalataya. Sinong pananampalataya? Kundi ang mga mananampalataya na nasa bayan ng Antioch na tinatawag nating Kristyanismo.
Bakit nagbigay si San Ignacio ng pangalan sa iglesyang walang pangalan? Dahil lumalaganap na ang heresy sa pangunguna ni Arius na nagtatag ng Arianism. Diba? Lumalaganap na yung mga heretical teachings. Kaya naguguluhan ng mga Katoliko, ang mga Kristiyano na saan ba yung tunay na turo ni Christ? Nagkakaroon ng mga heretical teachings na, ay, ganun ba? Naguguluhan kayo? Okay. Dahil wala tayong pangalan, bibigyan ko kayo ng pangalan na which is ito ay nakabase sa inyong pananampalataya. Anong pangalan ang ibinigay na ibinasa sa pananampalataya? Katoliko. Catholic. Universal. Laganap. Bakit laganap? Dahil ang pananampalatayang Kristyanismo ay unti-unti nang lumalaganap during that time. Kaya nga sa Roma 1:8, ang inyong pananampalataya, binabati ko kayo, kayong mga taga-Roma, sabi ni San Pablo, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Yun, doon binase ang ating pangalan. Kaya si Christ ay hindi nag-iwan ng pangalan ng iglesia na kanyang itatatag. Kaya pansinin ninyo sa Bible, may iglesia ng Diyos, may iglesia ng taga-Korinto, may iglesia ng mga panganay, may mga iglesia ni Kristo. Maraming klaseng iglesia, may iglesia sa Efeso, may iglesia sa Roma. Hindi siya nagbigay ng specific na pangalan dahil alam ni Christ na kapag siya ay nagbigay ng pangalan, ito ay maaaring gamitin ng mga taong mapang-abuso at gumawa at magtatag ng mga pekeng iglesia. Tandaan natin, ang iglesia na dapat na ating aaniban, ibabatay nyo rin ito sa taon. The Catholic Church, tayo ay nasa 1,991 years na. Tandaan nyo rin, ang tunay na iglesia, dapat nyong tanungin, ano na una? Biblia o ang iglesia mo? Tandaan nyo, the Catholic Church, kami ang bumuo ng Bible. So ano na una? Bible o ang church? Pag Bible ang nauna sa church mo, peke ka. Ikatlo, dapat kayo ay may mga sinaunang Kristiyano. Kung kayo ay tunay na iglesia, dapat meron kayong sinaunang Kristiyano. Ikaapat, dapat nasa sa inyo ang mga lugar, lokasyon, na kung saan ito ay tinirahan, pinuntahan, pinaglakbayan ng mga sinaunang Kristiyano, even the mga apostles, dapat kayo ang nag-aalaga niyan. Because the cross, the crowning of thorns, yung Last Supper, yung lamesa, yung kopita, lahat ng ginamit ni Christ nung siya'y nabubuhay ay nasa pag-iingat ng Catholic Church na pagpapatunay that the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Hindi tayo dapat basta-basta lang naniniwala. Kung ang mga nagtuturo naman sa atin ay hindi naman ganon katibay ang kanilang pagpapaliwanag. Tandaan natin, nung nangaral at nagturo, ang mga sinaunang Kristiyano ay hindi bumase kung saan mababasa. Never nangaral ang mga sinaunang Kristiyano, even Christ, saan mababasa. Bagkos, ang ginamit nila sa pamamalakaya para ikalat ang Christianity ay oral traditions. Pangangaral at pagtuturo sa pamamagitan ng bibig at di naglaon, ang mga pagtuturo na ito na ginagamitan ng bibig lamang ay isinulat ng mga sinaunang Kristiyano na siyang umadap sa mga katuruan mula kay Christ na ibinigay sa 12 apostles na ibinahagi sa mga unang Kristiyano. At nang ito'y kanilang sinulat, ito ay sinipi ng Catholic Church sa ilalim ng mga traditions na kung saan itinuro at ibinahagi ng mga sinaunang Kristiyano, kaya nabuo ang Bible. At ang Biblia na nabuo
na siyang pinagmulan ng mga Protestant translations kagaya ng King James Version. Yan ay nagmula sa Latin Vulgate. Mula sa manuscript ng Greek and Hebrew, nung ito ay translate into Latin, ito ay naging Latin Vulgate. At ang Latin Vulgate ang siyang naging responsible kung bakit nagkaroon ng mga Protestante. Dahil sa ilalim ni Martin Luther, dahil si Martin Luther ay isang Bible scholar, isang, how can I say this, professor, pari, dati ng Catholic Church, kinuha niya ang ating Biblia at gumawa siya ng sarili niyang translations na siyang ipinagpatuloy ng Anglican Church sa ilalim ni King Henry, kaya nabuo ang King James Version. At nung nabuo ang King James Version, diyan nagsimula na kumalat lalo ang Protestantism na hanggang ngayon ay nagpapatuloy at nakarating na sa bansang Pilipinas sa pangunguna ng INC, MCGI, Pastor Kibuloy, diba? Marami ng mga Protestant sa Pilipinas. Lahat yan, ang kanilang ama ay si Martin Luther. Dahil the father of Protestantism is Martin Luther. So lahat ng mga bagong tatag na iglesia, lahat ng mga iglesia na hindi Katoliko, lahat ng mga iglesia na lumalaban sa Catholic Church, ang tawag dyan ay Protestant churches. At hindi po Protestant church ang tatag ni Christ, kundi religion. Na walang iba kundi ang Catholic Church. Because the only religion, the only Christian religion which is existed in the land of Jerusalem, this is the land or the Holy Land of Jesus Christ, is only the Catholic Church. Hindi po kinikilala ang mga Protestante sa bayan ng Jerusalem. At dahil hindi sila kinikilala sa bayan ng Jerusalem, kaya po sila ngayon ay naka-ano sila ngayon? Naka-apartment lang. No, ito po ang una kong pagla-live sa TikTok at sinubukan ko lang din po no kung paano ba mag-live kasi wala po talaga akong knowledge sa TikTok kung paano ako magpe-present ng aral. Hindi ko nga po alam kung paano ko to i-end. No, hinahanap ko. And guys, oo nga, bawal mag-promote, no? So, yun lang po, no? At ako ay may Facebook account. Sa mga gusto pong mag-follow sa akin, Sanrio Adams, Sanrio space Adams. Adams, Sanrio Adams. Sa mga gusto pong mag-follow. At dito na rin po ako magla-live sa TikTok para mas ma-share natin yung mga iba't ibang kasaysayan ng ating simbahan, no? Dito naman po ako magbibigay sa inyo ng informasyon. I am here just not only as a content creator, not only as a Catholic defender, kundi binibigyan ko rin kayo ng information, ano ba yung mga history ng mga kaanib ng Catholic Church. Kasi mahalaga po para sa akin na ma-inform din ng mga youth, ang mga kabataan, tungkol sa aral ng simbahang Katolika. Ganon din yung mga Protestant, no? Mahalaga na maintindihan natin at malaman natin ang aral ng ating simbahan. Kaya mapapadalas ang pagkikita-kita natin dito sa TikTok para maipaliwanag sa inyo yung mga iba't ibang doktrina ng ating simbahan. Kaya please, paki-share po yung video, paki-share po yung live natin at alam ko na ito ay maaaring magbigay ng clarifications sa mga hilaw na Katoliko, sa mga wala pang alam na Katoliko. Baka sakaling maliwanagan sila. Paki-share po yung video ko at paki-suportahan po ako sa pagla-live ko sa TikTok. At maraming salamat po sa mga nanood at manonood at mapapanood yung live ko. God bless you mga kapanalig ko. God bless you sa mga hindi Katoliko. God bless you sa ating lahat. Yun lang po, maraming salamat.